Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. This is the last Sunday of the month of January. Tayo pa rin po ay nagkakatipon para maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen! Kaya sa ating buhay, just keep on serving the Word. At yung month of January, it is what we call the Bible month. Ano po? At yan po ay nakatas po yan. Ano po? Sa actually, ano po? Kaya marami tayong Bible is meron tayong mga tumatid na Bible. So yung mga walang Bible po ay bibigyan ng mga Bible. No? So ito, huwag na nabilin. Kaya yung Nanay Mina, bibigyan na. Kasi dapat lahat tayo may Bible. May Bible tayo dala. Kahit minsan mahirap ng basahin. Pero kailangan dala-dala. Di ba? Kasi hindi ka Bible Baptist kung wala kang Bible. Kasi Baptist ka lang doon eh. Di ba? Dapat meron tayong Biblia. So po kaya yung Bible natin, hindi natin mahalin, hindi natin dalhin. No? So sino ba yung mga walang Bible dyan? Sino ba yung walang Bible? Lahat ba may Bible na? Nasaan may Bible ka? May Bible ka? Nasaan? Nasaan siya? Yun? Si Lola Ben, may Bible din siya. Lapit eh. Nabigyan sa bahay. No? NIV yung... Ay, NIV. Bibigyan natin siya dapat KJV. Kasi that is the authorized version. Ano? At tayo nagpapasalamat no, dahil yung Bible month no, ay na-recognize ng ating gobyerno. No? At yan po nagpatas yan. No? That we celebrate Bible month every January. Tapos din po, it is good news na yung ating pong Baptist Day, no? Ito rin po ay magiging batas na. Ano, ilalagay yan sa kalendaryo yung last Sunday ng month ay last Monday ng month of January. Every last Monday ng month of January ay tinatawag po Baptist Day. So yun po ay holiday. Special working holiday. So at least holidays pa rin siya. Niya lang, may pasok pa rin. Niya lang, nakalagay na sa kalendaryo National Baptist Day. So we must be proud to be Baptist. So tayo pong nakauna. Gagaya na niya sila. Meron yung Blessed Day. Si Tibuloy Day. Di ba? Gagaya na sila. Pero ang importante, sabi nga ng ating senior pastor sa Manila, nakauna tayo. Gagaya niya sila. So buti na lang meron tayong congressman na pastor. Malala niya yung Pastor Benny M. Abante. So, tayo nagpapasalamat at kumuha siya ng batas at inapruban po ito. Pipirmahan na lang ng presidente niyan. Pipirmahan na ng presidente. So, pagmuli sa Diyos sa bagay niya. So, ngayon po, di na po tayo magtatagal. Magkakot tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Let's get our Bible and open it in the book of Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, verse number 13 and 14. So, gusto ko ulit na sa message this one. So this is a familiar verse na ating ko lagi nababasa, lagi pinag-aaralan sapagkat sa verse na ito, marami tayong pwedeng kailangan na maunawaan sa ating mga buhay. Sabi po ng Banal na Salita in verse number 13, verse number 14, kayo po, ako sa 13. Sabi niya dito, Philippians chapter 2, verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, begin. I press forward for the prize of the calling of God in Christ Jesus. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dahil po lahat ngayon ay yung saglit manalangin at pray. Ama naming Diyos, nakila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay nagpupulit at nagpapasalamat. Maraming salamat, O Diyos, sa kalayaan na pinagkakalob niyo po sa amin, sa aming paglilingkod, na kami po, O Diyos, ay malaya magpuri sa inyong banal na pangalan, malaya na dalhin ang inyong mga Biblia at basahin po ito. Nadalangin po namin, O Diyos, na kami po sa oras na ito, at patuloy po namin itong kasiyahan, yung kalayaan na ito. Hindi, wala pong nagbabawal sa amin, kung hindi, O Diyos, ito po ay aming pribilehiyo na magpuri sa inyong banal na pangalan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga awit na napakinggan,
Nadalangin ko po, O Diyos, na patuloy kayo pumadakila sa pamagitan po ng aming mga tinig. Bless nyo rin po, O Diyos, ang pagbabasa po o ang pag-aaral po namin, O Diyos, sigil po sa inyong mga salita, na sana po patuloy kami po ay makaunawa at makatanggap ng pagpapala at ito po yung aming maging kalakasan sa aming buhay spiritual. Kaya nawa pong mataas sa aming pagpapatuloy. Ito po aming nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may please be seated. To God be the glory. So once again, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo pinakakapagpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ano po? So dito sa atin nabasa mga kapatid na context, Philippians chapter 3, verse number 3. Ano po? The Apostle Paul tells us, ano po, or tells his life that kung tayo sumusunod sa Diyos, kung tayo mga kapatid at sabi natin na tayo ay nakaunawa ng salita ng Panginoon, na kailangan sa buhay po natin, nakalimutan na natin ang nakaraan, nakalimutan natin nakalipas, at tingnan natin kung ano yung bagay na pwede natin gawin para sa Diyos. Anong bagay na pwede natin sabihin natin na may alay sa Panginoon, na may ambag sa Panginoon. Sabi nga ng choir mga kapatid, na po, yung ating paggawa, yung ating paglilingkod, hindi ito'y magiging walang kabuluhan. Diba? Kung hindi lahat ng mga bagay na ating ginagawa para sa Diyos ay makabuluhan sa Kanyang harapan. Kaya ang sabi ng Panginoon mga kapatid, sa verse number 14, the challenge of Apostle Paul to every Christian, we must press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. We must press. Yung word press mga kapatid, pag sinabing press, meron po tinatawag na pagtitimpi, o sabihin natin yung mag-focus ka, o sabihin natin yung bang mag-i-aim ka, na dapat tingnan natin yung pinupunto natin. Tingnan natin yung target. Tingnan natin bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Nang sabi ng Panginoon mga kapatid, bawat mananampalataya. Pamagat po ng ating pag-aaralan is stay focused. Being a Christian, we must stay focused. Manatili tayo na i-focus natin. Saan natin dapat i-focus ang ating mga buhay? Nang sabi ng Panginoon mga kapatid, maraming mga mananampalataya, sinitataya ng ating kaaway. Umaalis sa paglilingkod, naaaliw doon sa barkada, naaaliw sa pamamasyal, naaaliw sa video games, naaaliw doon sa panilaks-relax na lang. Nakakalimot na tayo tinawag para maglingkod, amen? We are saved to serve. Diba? Tayo niligtas ng Diyos para maglingkod. Diba? Hindi kasi ligtas ng Panginoon para ikaw ay paglingkuran. Hindi po ganoon, mga kapatid. Tayo niligtas ng Diyos para maglingkod. Maglingkod ng sama-sama ng Diyos na natataas sa ating mga buhay. Diba? Sabi ng Diyos, mga kapatid, nung tinagap mo ang Panginoon, our place in eternity is secure from the moment we trust in Christ. Na po, for the moment that we trust in Christ, na po, yung eternity natin. Bakit? Kasi nga tayo tagalangit na. Once you receive Christ in your heart, tagalangit ka na. Bakit? Kasi nga, yun ang daan. Hindi dahil sa pag-anim sa iglesia, diba? Isasabihin mo, papasok ako ng baptist para ako pumunta ng langit. Hindi ganon. Ako magpapakabay para pumunta ng langit. Hindi ganon. Ang daan patungo sa langit is Christ Jesus. So sa bawat pananampalataya dapat maging maliwanag dito. Amen? Nagkap po si Kristo sa aking puso. So therefore, ako'y tagalanag na. Sinecure na ng Diyos. Na po, sabi dito mga kapatid, Paul's life was transformed by meeting our Lord Jesus Christ. Diba? Diba si Apostle Paul? Ano yung trabaho ni Apostle Paul dati? Siya taga-usin ng mga mananampalataya. Pinapatay niya yung nangangaral kay Kristo. No po, meron siyang license to kill. No po, bakit? Kasi isa siya sa mga Sinedrin, mataas na Sinedrin. No po, ano yung Sinedrin na yun? Mga hukom sila, or judge. Kaya siya, meron siyang karapatan na patayin yung mga mananampalatayang pinapangaral si Kristo. Pero dumating yung time, ano ginawa ng Diyos? Habang siya nandoon sa road of Damascus, naglalakbay siya, biglang lumiwanag. Nga po, ano nangyari sa kanyang mga mata? Nabulag siya. Nga po, nabulag siya, nalamang na siya, Panginoon, kayo po ba yan? Would you imagine? Dati, pinapatay niya yung mga naglilingkod sa Diyos. Pinapangalan si Kristo. Pero nung siya ay kinausap ng Diyos, binulag ng Panginoon. Yung mga mata niya, nalagyan ng kaliskis ng isda. No po, so ngayon, nung sabi natin, wala na siyang makita. Dati, dami niya nakikita eh. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang posisyon, marami siyang mga pag-ari.
Pero nakita niya, napakadilim na. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Yung pumapa ka sa dilim, napakahirap. Diba? Makikita mo, kahit anong ganda ng mukha ng katabi mo, hindi mo makikita yan. Diba? Kahit anong ganda ng bahay mo, hindi mo na makikita yan. Kahit anong ganda ng sinusod mo, hindi mo makikita yan. Bakit? Kasi wala kang paningin. So, ano nakita ni Paul, mga kapatid, na recognize niya? Ang Diyos ito. Diba? Ang Diyos ito. So, ano nangyari, mga kapatid? From then, binago siya ng Diyos. Napakatapang niya, mga kapatid, na pinapatay yung mga mananampalataya. Kaya ng Diyos, binago niya ang kanyang puso, naging matapang si Apostle Paul para ipangaral ang salita ng Diyos. Ano po? Sabi niya dito, mga kapatid, ano po? He pointed out that Apostle Paul was not perfect. He encouraged believers to imitate his unique focus on the pursuit of Jesus Christ. Sabi ni Apostle Paul sa kanyang mga kapwa mananampalataya, be ye followers of me as I follow Christ. Diba? Maging tagasunod kayo sa akin na habang ako naman ay sinusunod ko si Kristo. Diba? Pero sabi ng Apostle, I'm not perfect. Marami akong kapintasan, marami akong pagkakamali. Pero sabi ng Panginoon mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, the Word teaches us na po na kailangan sa buhay po natin, i-focus natin ang ating mga sarili. The love of God has shown toward Him created an obligation on Paul's part to do the work to which God had called him. Tinawag ng Panginoon si Apostle Paul para gawin ang kanyang parte, para gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, na ipangaral ang salita ng Diyos. Now, we have 3 important things to focus on. Diba? Inuulit po, title ng ating message is Stay Focused. Stay focused. Sa oras na ito, naka-stay focused ba kayo? O iba-iba yung tinitingnan nyo? Di ba yung mga mananampalataya, iba-iba yung tinitingnan? Yung, marami yun, di ba? Di ba, yung imbes na tayo yung makinig na salita ng Diyos, imbes na tayo ay umawi, iba-iba yung mga tinitingnan Baka niya sulot na, baduy. Di ba? Yung baka dahil tinitingnan, na sabi ng Diyos, dapat hindi kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, stay focused ka sa Diyos. Diba? Kasi kung stay focused ka, di mo mapapansin yung katabi mo, yung sa paligid mo, anong tinitingnan mo? Ang Diyos. Diba? Kaya anong nangyayari mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka madi-discourage. Hindi ka mawawalan ng gana. Bakit? Kasi nakatingin ka sa Diyos. Kaya sabi po ng ating pinag-aaralan mga kapatid, point number 1, na po, ayan ba sis? Focus on pleasing God. Let us be reminded, each Christian, let us focus ourselves to please God. Diba? I-focus natin yung ating sarili na mga kapatid? Ang Diyos ang mapasaya natin. Ang Diyos ang mapatuwa natin. Diba? Sa buhay po natin mga kapatid, na dapat ang Diyos ang nasisiyan. Pabayaan natin ang tao, ang importante ang Diyos. Diba? Kamukha po ito mga kapatid, cheerful giving month natin. Na po, na dapat tayo, na po, ibigay natin kung ano nararapat sa Diyos. I-glorify natin ang Panginoon sa mga meron tayo. Don't you know mga kapatid, dati yung pag-offering, yung pagkakaloob sa Diyos, kung ano yung kanilang mga pag-aari, kung ano yung mga alaga nilang mga hayop, ano yung mga halaga nila sa natin mga pag-aari, mga gulay man yan, na anong ginagawa nila mga kapatid, yun ang mga binibigay para sa Diyos. Kasi bakit? Yun ang meron sila. Diba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano yung meron tayo? Di ba meron tayo ngayon? Is pera. Di ba? Ano meron tayo ngayon? Oras. Ano meron tayo ngayon? Mga abilidad. Na dapat mga kapatid, sabi ng Panginoon, yun ang ibigay natin sa Diyos. Yun ang i-offer natin sa Panginoon. Na pasasalamatan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi natin gagawin ang mga bagay na ito para pasayahin si pastor. Di ba? Ay, magbibigyan ko ng first fruit ko para si pastor naman ay masaya, maging masaya. No, amen? Magbigay ka ng yung first fruit para maging masaya yung Diyos sa buhay mo. Magbigay ka ng tithes mo para ang Diyos mapasaya mo sa buhay mo. Magbigay ka ng offering, magbigay ka ng commitment mo. Kompletuhin mo kung ano yung mga nararapat para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Hindi tayo naglilingkod para sa tao. Amen? Ito maglingkod para sa tao. Diba? Maglingkod ka para sa Diyos. Ako? Kaya sabi dito mga kapatid, if our motive for serving is not right, if our motive for serving God is not right,
it will not withstand the trials and hardship of life. Kung ang motibo mo ay hindi talaga para paglingkuran ng Diyos, at hindi tama ang iyong motibo, mga kapatid, hindi ka tatagal, mga kapatid, sa mga pagsubok na pwede mong daanan. At ang sabi ng Panginoon, dahil hindi tama nga ang motibo mo, ang puso mo, na po, hindi ka tatagal sa gawain ng Diyos. Aalis ka rin. Diba? Gusto niyo ba yung dumating yung time na kayo rin ay aalis? Yung lalayo kayo sa Diyos? Sino dito yung gusto lumayo sa Diyos? Na po, maraming mga mananampalataya, decided na lumayo sa Panginoon. Why? Kasi mas gusto nila yung ginagawa nila. Dapat hindi, mga kapatid. Na po, dapat wala sa isipan natin na darating yung time tayo aalis sa Diyos, amen? Dapat tayo manatili. Bakit tayo mananatili? Kasi tama yung motibo natin. Ano yung motibo natin? Bakit tayo nagsisimba? Para purihin ng Diyos. Para paglingkuran ng Panginoon. Para ako'y maging matatag ka pananampalataya sa Diyos. Yun ang nais ng Panginoon eh. Kaya kapag mali yung motibo mo, hindi ka talaga. Diba kayo mga boys, motibo nyo? Para kayo ay maging magpasikat sa mga girls. Yun na talaga. Mga girls, ganun din. Kung ang motibo nyo ay magpa-charming, di ba? Charming. Di ba? O, hindi ka tatagal. Kung ang motibo nyo rin, mga kapatid, yung tiyan nyo, na gusto nyo maging mabusog, hindi rin kayo tatagal. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, gusto mong manatili, gusto mong tumagal, i-focus mo ang iyong kaisipan, ang iyong motibo, ng Diyos talaga ang mapuri sa buhay mo. Let us focus on pleasing God. Letter B. If we recognize that ourselves are not about pleasing ourselves, but about pleasing God, it changes the way we look at both service and difficulty. Diba? Kung na-recognize mo na sa iyong sarili, sa iyong buhay, na hindi ka nabubuhay para pasiyahan lang ang iyong sarili. Diba? Yung ba kasi may mga tao, nabubuhay sila para maging masaya yung sarili nila eh. Di ba? Pero kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay nag-grow sa iyong buhay spiritual, at nalaman mo na kailangan ka mabuhay, hindi para pasayin ang iyong sarili, kung hindi pasayin ang Diyos, mag-iiba ngayon yung pananaw mo sa buhay. Di ba? Bakit? Ano magiging pananaw mo na? Uunahin ko na ang Diyos. Dati, kaisipan natin, di ba? Pasayin natin ang ating sarili. Bilhin natin kung ano yung magpapasaya sa atin. Gawin natin kung ano magpapasaya sa atin. Eh dahil ng mga mananampalataya, nalaman natin kung anong kalooban ng Diyos, niligtas tayo ng Panginoon para tayo maglingkod, para tayo may gawin. Di ba? Mag-iiba ngayon yung pananaw mo. Ano yung magiging pananaw mo? Uunahin ko ng Diyos. Bago ako mag-cellphone, mag-video games, magsisigaw muna ako. Maglilingkod ako sa Diyos. Iiwanan ko muna yan. Iiwanan ko muna yung paglalaro. Pag oras sa Diyos, oras sa Diyos. Iiwanan ko muna yung pagtatrabaho. Di ba? Kasi nga mga kapatid, pwede naman iwan yan eh. Maglalaba ka, araw na linggo, meron naman ibang araw, amen? No? Mamamasyal na araw na linggo, meron naman ibang araw. Huwag mong kunin yung araw para sa Diyos. Di ba? Kaya every Sunday, believers must go to church. Kaya sabi ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Okay, nasisiyan pa ba kayo? Pag Sunday, pupunta na naman tayo sa simbahan. Masaya ba kayo? O sasabihin nyo, Sunday na naman? Paano bang pagod na pagod na? Yung paano bang wala kang gana? Sabi na, naman. Diba? Gusto ko lagi na lang, Monday. Diba? Diba? Hindi nyo ba naalala dati nung kayo'y baguhan? Diba? Nung kayo ay bagong mananampalataya na experience mo yung biyaya ng Diyos, ano yung gusto mo? Gusto mo lagi Sunday eh. Gusto mo lagi nagkikita tayo eh. Gusto mo lagi nagpupuri sa Diyos. But later on, nawag na, alis yung focus natin. Diba? Nagkaroon tayo ng maling isip. Bakit? Kasi ang gusto natin, pasahin na natin natin sarili. So, dapat, purihin natin. Amen? We must live. Ako, mamuhay tayo ng Diyos ang napapasahin natin. Stay focused. Amen? Stay focused. Let's stay focused. So, oras natin, stay focused. Maraming pinapaisip sa Satanas. Maraming inaagaw yung ating atensyon.
Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, lahat na may pangunawa, lahat na nakakaunawa, nakakaintindi na, kailangan nang mag-init talaga ng salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang inyong pananampalataya ay lalago. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. We need God's word. Diba? Kaya maganda tayo, pupunta tayo sa simbahan. Dala-dala natin yung Bible natin eh. Diba? Dala-dala natin. Pastor, hindi ko na mabasa yung Bible ko. Ay, importante dala mo, amen? Ay, importante kasi dala mo, bit-bit-bit mo. Hindi ba ano bit-bit nila? Long neck. Ano bit-bit nila? Baraha? Ano bit-bit nila? Yung pagbola ng bingo. Diba? Napakaganda, di ba? Binibit-bit mo. Salita ng Diyos. Diba? Pastor, pag dala-dala ko yung Bible ko, tinatawagan ako, Pastor. Pag dinadala ko yung Bible ko, mga girls, tinatawag akong Madam. Ayaw mo yung Madam ka. Di ba? No? Dapat ipagmahal mo nga. Bakit? Kasi hawak ko salita ng Diyos eh. Di ba? Yung iba, nung hawak nila, mga boys, big. Diba? Ano hawak nila? Iba-iba. Eh dapat, lagi natin dinadala Bible natin. Amen? O kayo may mga Bible, huwag niyong iniiwan dyan yan. Dinadala niyo, amen? Baka ang gagawin niyo, bigla, para di makalimutan ang aking Bible. Ngayon pala, iiwanan ko na dito, babalikan ko na next Sunday. Napakagaling mo, kaya yung Bible mo ngayon. Diba? Alam mo yung Bible? Ang Bible, kapag hanggang ngayon, mukha pang bago. At tagal na ng Bible mo, mukha pang bago. Anong ibig sabihin? Ha? Hindi nagagamit. Pero kapag ang Bible, talagang makikita mo mukhang gamit na gamit. Yung bang talagang nakikita mo dito, yung kasi nabubuksan eh. Di ba? Gamit na gamit. Di ba? Anong ibig sabihin? Pag hindi na maayos, yung pag sabihin natin ano, no? Ibig sabihin lagi yung ginagamit. Oh, hindi kaya naliwa. Yung mga taba. Puta ka niyang kahuli ka, panganyan natin yung panganyan. Ito ang panganyan na yung panganyan, no? Matanong pa yung magamit, ha? Hindi ganoon eh, man. Alam niyo ba, pagbago nga, mahirap buksan. Mahirap buksan, pero pag matagal mo na ginagamit, kahit nakapikit ka, kahit ganyanin mo lang, alam mo na kung saan. Di ba? Kasi bakit kabisado mo kayo mo? Ibig sabihin, ginagamit mo, hindi lang para magiging. Diba? Kaya sa buhay natin mga kapatid, I repeat, we must live na po, na talagang nakafocus tayo para purihin ang Diyos. Makapatuwa ang Diyos sa ating mga buhay. That is number 1. Number 2. What's number 2? Sabi nga ninyo? We must focus on what lasts. Pag-focus daw tayo doon sa mananatili. Amen? Ano yung mananatili? Di ba sabi na salita ng Diyos, lahat ng bagay sa mundo ito ay lilipas. Heaven and earth shall pass away. But my word shall not pass away. Langit at lupa lilipas. Lahat ng mga bagay na nasa mundo ay lilipas. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Ano yung ibig sabihin? Sabi mga kapatid, panghawakan mo sa salita ng Diyos. Basahin mo ang Biblia. Di ba? Aralin natin. Ano po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, this truth should not lead us to be foolish, but to be even more committed to using the time and talents God has given to us primarily on things that last. Ang katotohanan, ano po, lalagay tayo sa buhay na hindi mangmang. Di ba? Kayo, gusto nyo bang mamuhay na mangmang? Naintindihan niyo ba yun? O, para mas madali nyo. Ano, kaso masakit lang na pananalita ito eh. Ba? Ang mangmang kasi, sa ibang termino ng Tagalog, bobo. Gusto nyo bang lumaki na bobo? Di ba hindi? Anong kailangan natin? Katotohanan. Di ba? Gusto nyo bang maging pantas? Gusto nyo bang lumawak ang inyong isipan? Gusto nyo bang gumaling? Dapat malaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan nandito sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi nga ng Panginoon, kapag pinangawakan mo sa salita ng Diyos, hindi ka dadalhin sa buhay na kamangmangan. Hindi ka gagawin bobo ng salita ng Diyos. Gagawin tayong pantas. Diba? Kaya nga sabi dito mga kapatid, pag tayo nalaman natin
Pinocus natin ang ating sarili sa mga bagay na mananatili at ito nga ang salita ng Diyos. No po, malalaman natin na kailangan pala nating maging committed sa Diyos. Gamitin ang ating oras, gamitin ang ating mga talento. Di ba? Para sa gawain ng Diyos, sapagkat ang mga bagay natin ginagawa ay mananatili. Na po, sabi nga ng nawiling, ang ating pagpapagal ay hindi maging walang kabuluhan. Na po, sabi kasi doon, ginawang Tagalog yun, English yun eh. Ang title is not in vain. Na po, lahat ng iyong binibigay, lahat ng iyong paggawa, lahat ng iyong pagsasakripisyo, hindi magiging walang kabuluhan. Sa Diyos ay mahalaga yan at mananatili magpakailan-kailan. Darating nga yung time, tayo mamamatay, tayo harap sa Diyos, ipapakita ng Diyos. Sasabihin ng Diyos yung mga ginawa mo para sa Kanya. Sapagkat yun ang mananatili. Yung ginawa mo para sa iyong sarili, ginawa mo sa mga kamag-anak mo, ginawa mo sa mga tao, binigay mo sa kanila, sabi ng Diyos, hanggang dito lang sa mundo yan. Diba? Ang ahalahanin ko, darating yung time, sabi ng Diyos, yung ginawa mo para sa akin. Yung ginawa mo para ako'y parangalan mo sa iyong buhay. No, sabi ko din, excuse me, we only have one life to use in a way that will make an impact on eternity. That we should not waste it. Diba? Aksayahin. Diba? Last Sunday, pinag-aralan natin. Pinag-aralan natin last Sunday night. Waste? Ha? Waste not. It is a matter of attitude. Huwag daw natin sayangin. Di ba? Eh sa buhay natin mga kapatid, huwag tayong magsayang. At ang sabi nito mga kapatid, yung mga bagay na meron tayo, mga bagay na kaya natin, mga bagay na sabi natin, pwede natin gamitin para sa kalulatian ng Diyos, huwag natin sayangin. Kasi magiging sayang niya kung hindi mo ginagamit para sa Diyos. Diba? Magiging makabulat ng isang bagay kung ginagamit mo para sa Diyos. Sapagkat nga, aalahanin ng Diyos yan. Diba? Sabi nga mga kapatid, kung last Sunday, sinabi ko po ito, na dapat i-focus natin, maglaan tayo ng kayamanan sa langit, sapagkat ang kayamanan sa langit hindi nasisira, hindi na kukuha ng magnanakaw, hindi ito pwedeng anayin, hindi pwede itong mga lawang. Bakit? Kasi nandoon sa kalwalatian ng Diyos. Pero yung mga bagay dito, kapag ikaw ay nag-set ng kayamanan sa mundo ito, di ba? Yung puso mo nandito sa mundo para magpakayaman, magpakakwalta, magpakasikat. Dahil datang ka, datang time, anayan na yan, mawala yan, mag-isa na rin tunggal-tunggal. Ano ba pamayari? No, lumuma ka po. Di ba kayo nagtataka, mga mukha natin dati fresh na fresh. Di ba? Pag di ba? Parang bubas lang yan eh. Di ba? O dati yung time magiging, pasas ka rin. Di ba? Kaya ngayon iba, no? Pag may pera ka daw, no? Meron ka dito pampayagit eh, panabitan din niya kang balat. Di ba? Nangawas ka rin, botok sa atin nangawas ka rin, ha? Panabitan din makanya, di ba? Pero, ano ka na? Pasas ka rin. Di ba naman yung sabihin mga kapatid? Hindi tayo natin malakas. Mga po, may mga bagay na pwede natin gawin sa Diyos, huwag na natin sayangin. Letter B, if we spend our lives on the things that are eternal, we will not suffer and regret of wasting them. Kung ang buhay daw natin, ng mga bagay na meron tayo, gagamitin natin sa mga bagay na makalangit, na po, hindi tayo magsisisi sa mga bagay na ating ginagawa o binibigay para sa Diyos. Gusto mo magsisi? Huwag mo gamitin yung mga bagay na meron para sa Diyos. Hindi, gawin mo para sa iyo, sa iyo. Diba? Magsisisi ka, darating yung tayo. Nasasabihin mo, Pira, ipagkakataon na ako, meron ako ng mga bagay. Lahat, meron ako ng ganito. Kaso, hindi ko ginamit para sa Diyos. Lord, sorry po. Kung maibabalik ko lang ang nakalipas. Kaso, di mo na maibabalik. Diba? Sabi ng Diyos, ano ulit, huwag kang manghinayang. Nakapanghinayang ang gumawa para sa Diyos. Bon, sino ba kayo? Nakakapanghinayang bang gamitin ka ng Panginoon na maging taluyan ng pagpapala para merong magamit sa gawain ng Diyos? Nakapanghinayang kayo? Imagine mo sa isang aming church na pinuntahan. Ano yung offer nila? Nung last Sunday, 4 million. Imagine. Sa simbahan lang yun, ha? Offering nila, mga kapatid. 4 million. Last Sunday, 7 million. Ba't yan na nagawa? Ba't yan na nagawa?
Kasi pinocus na lang kanilang kaisipan sa mga bagay na mananatili. Kaya, di sila nanghinaya. Nanghinaya kayo. Di ba nanghinaya ka? Marami nun na. Nakakapanginay. Kung iba yung nanghinaya ka, di naman ikaw nagbigay. Yan. Yung challenge din mga kapatid, kapag yung mga tao, kapag yung mga mananampalataya ay nalaman ang katotohanan at ang katotohanan nilagay nila sa kanilang puso, walang imposible. Di ba? Yun nga yung challenge sa mga lingkod ng Diyos na pumupunta doon. Kung kami nagagawa namin, di ba niya kaya? Parehas lang yung Diyos natin. Di ba? Yung mga kapatid, no? Gusto mo natin yung time? Maging ganun tayo? Ano ibig sabihin? Magiging, ito mga to, may mga business na to, amen? Di ba, ibang mga kumpanya meron sila? Di ba? Mga girls, no? Nakapag-asawa ng mayaman, joke. Nagkaroon din ng professional. Di ba? Nagkaroon ng magandang trabaho, naging CEO. Diba? Would you imagine yung member ni Pastor Abante, CEO ng Generica, drugstore, sa buong Pilipinas. Binigyan kami ng health pack. Sponsored yun ng Generica. Marami yun, pinamigay lang. No? Would you imagine? Tapos yung iba, architect, engineer, may mga kontrata sila. Malalaki. Ay, malaki nagbibigay. Diba, ayaw nyo ba darating tayo maging ganun ng church natin? Na yung mga kabataan ito, mga kapatid, kung kayo magtitiwala sa Diyos, kung kayo magtatapos sa Diyos, mag-aaral na mabuti, isasali nyo ang Diyos sa buhay ninyo. Someday, kayo magiging professional. At kapag kayo naging professional, ang kagandahan, manatili kayo sa inyong paglilingkod. Diba? Yung manatili kayo maglilingkod sa Diyos. Manatili kayo na meron kayo ginagawa para sa Diyos. Bakit? Kasi nalaman mo, ito yung mga bagay na mananatili, yung ginawa ko para sa Diyos. Diba? Yung ginawa ko para sa Diyos. May mga kwento eh. Diba? Minsan meron ka malalaman, meron ka masisira na salita ng Diyos. Nasasabi niya, alam mo, pastor, dati ako, nagsisimba na rin eh. Kaso ngayon, hindi na. Diba? Yun ang malungkot na kwento. Tama ba? Nalaman mo ng katotohanan, naglilingkod ka na nung kabataan ka, pero nung tumanda ka, hindi ka na naglingkod. Hindi ka nagpatuloy. Sana din tayo maging gano'n. Amen? Yung mga young people, ngayon, isimba kayo. Sana hanggang tumanda kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Paggamit kayo sa Panginoon. Mga girls, ganun din. Huwag niyo maligpin sa sarili niyo, mangarap kayo, amen? Ay, pala anong gagawin niyo? Huwag siya po nang matupagin ninyo. Huwag laro ang matupagin ninyo. Mag-ahal kayo na mabuti. Diba? Yung bang mangarap kayo tutulong sa iyong pamilya. Naiangat ang kanilang buhay. Bakit? Kasi nga naglilingkod kayo sa Diyos. At ikaw ang gagamitin ng Diyos. At kapag dumating yung time na yun, huwag mong kalimutan ng Diyos sa buhay. Manatili ka. Ako, sabi dito mga kapatid, everything that we have can be taken away from us. Many people who were once rich become poor. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, pwede kunin eh. Pwede mawala sa atin. May mga tao na mayaman natin ngayon, naghihirap na. Tama? Kasi bakit? Lahat ng bagay na meron tayo, hindi talaga sa atin. Hindi mananatili. Kaya habang meron ka, habang may pagkakataon ka, gamitin mo na yan para sa Diyos. Ibigay mo na kung anong kaya mong ibigay para sa Diyos. Di ba nga sabi ko nga na nakaraan, huwag natin sabihin na wala tayong maibigay. Lahat tayo meron kayong ibigay, amen? Kasi nga nabubuhay tayo sa mundong ito. Meron ka kayong ibigay. Bakit? Kasi buhay ka. Hindi ka patay. Ang walang manang maibibigay, yung patay. Diba? Pero minsan, mga kapatid, patay na, nag-offering pa eh. Buting patay, nag-tithes. Diba? Sasabihin ng yumao, diba? Pastor, ito na po ang huling tithes ng aking asawa. Diba? Imagine, buti pa yung patay nag-tithes, yung buhay hindi nag-tithes, hindi nagbibigay. So sabi dito mga kapatid, focusing on the eternal only happens when you make the right choice. Let us set our eyes on things above. Sabi ng Diyos. Tulong tayo yun dun sa, ituon natin ang ating paningin sa langit.
kaya sa langit? Ano na kaya yung pwede mong datan sa langit? Ano na kaya yung na-invest mo sa Diyos? Ano na kaya yung mga bagay na darating yung time ay sasabihin ng Diyos na mga ginawa mo para sa Kanya? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, manginayang na po. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, focus on what lasts. Focus natin sa sarili natin. Stay focused doon sa mga bagay na mananatili. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Last thing, number 3. Straight. Diba? Pwede nyo nasuotan yung mga sapatos. Dahil last point na. Point number 3. What's number 3? You must focus on what matters most. Isn't it? Diba? Tayo, inanan natin ito. Ginawa natin team. Focus on what matters most. Parang camera lang yan eh. Diba? May tinatawag ng autofocus. At minsan, kapag nagpapapicture kayo, pinofocus mo lang yung sarili mo, yung camera, doon sa sarili mo. Diba? Tapos ikaw yung maliwanag. Yung sa katabi mo, blurred. Diba? Diba yung nagtataka? Kapag mayroong group picture, anong tinitignan mo? Tinitignan mo ba yung katabi mo? Diba yung muna mo titignan sarili mo? Wala ka naman pakialam sa mga kapalibot, tinitignan mo yung sarili mo. Pag nakita mo pa yun, pangit ka. Diba? Kapag maganda ka, maganda yan! Diba? Ito yung post natin. Kasi bakit? Tingnan mo sarili mo, maganda ka eh. Wala ka nang pag-alam doon sa palibot. Diba? Bakit? Kasi importante yun eh. Diba? Pinokus mo yung sarili mo doon sa bagay na mahalaga. At sa paningin natin ang mahalaga, sarili natin. Sabi na salita ng Diyos, focus on what matters most. Sabi mahalaga. What really matters? No? What really matters? Don't you know, mga kapatid, as a children of God, tayo ay maglingkod na hinihintay yung muling pagbalik ng Diyos. We believe the second coming of our Lord Jesus Christ. Pastor, ano po yung second coming of our Lord? Don't you know, mga kapatid, di ba si Jesus Christ, ano sabi ng Panginoon? I will come again. Doon sa John 14, verse 1 hanggang doon sa 14, mga kapatid. Sabi ng Diyos, babalik ako muli. Diba? Kung si Douglas MacArthur, sabi niya, I shall return. Diba? Sabi ni Douglas MacArthur, diba? I shall return, sabi niya, and Diyos, mga kapatid, I will come again and receive you. Diba? No, sabi ng Diyos, mga kapatid, ito yung kagandahan eh. Alam niyo ba, mga mananampalataya, ito yung lagi nalang hinihiling. No, sana, no, datnan ko pa yung muling pagbalik ng Diyos. Kasi bakit? Kapag dinatnan mo yun, di ka mamamatay. Di ba? Ito yung laging hinihiling ng mama ko eh. Sabi niya, dapat talanan mo mati. Dapat datang na yung pasibayang ginom. At abay-abay tamong ipakayo ng taging langit. Di ba? Kasi nga, yung pinakamahirap na yugto ng tao, yung mahal mo sa buhay, darating yung time, mamamatay siya. Di ba? Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, tayo po, bilang mananampalataya, tingnan natin na po ang muling pagbabalik ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Di ba? Kasi bakit mga kapatid, habang tayo naghihintay sa muling pagbalik ng Diyos, darating yung time, tayo manghihina, tayo manlulupay-pay. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung talaga tayo naghihintay sa Diyos, tingnan natin na yun ay bagay na mahalaga. At humingi tayo ng kalakasan sa Diyos na makapagpatuloy sa kanyang biyaya. Di ba? Namasok tayo ng Panginoon na siya muling babalik at tayo pa rin naglilingkod. At tayo pa rin may ginagawa. At tayo pa rin nag-soul winning. At tayo pa rin nagpa-Bible study. Diba? Sabi na Diyos, mga kapatid. No? I-focus natin ang ating sarili. Nako? Sabi dito mga kapatid, sabi ng Panginoon, Jesus told the disciples that instead of worrying about the times or the seasons, they should instead be witness for Him. Habang tayo namabahala sa muling pagbabalik ng Diyos. Nga po, yung iba, di ba? Kung manonood ko sa news, nga po, napakagulo ng mundo eh. No, Russia, Ukraine, magigera na. Hindi nyo ba alam yun? No? Magigera na sila. Malapit na. Hinanda na yung mga sundalo nila, mga jet nila, mga submarine nila, mga di ba? Warships nila, nandun na. No? Tutulong na yung Amerika. No? Maglalaban kasi Russia at saka Ukraine. Magkalapit lang yun. Sasakupan sila. No? Pag dumating yung puntong yun, World War. Yeah?
kabanal ng mga bansa. Magkakampi-kampi. Masabi dito mga kapatid, huwag tayong mamahal. Yan yung mga bagay yan, huwag tayong mamahal. Nagkakaroon ng COVID-19, huwag tayong masyadong mamahal. Gawin natin, mag-aral tayo ng kaluluwa habang may oras na. Sabihin tayo, Bible study tayo, family Bible study tayo, mag-invite tayo, mag-children's ministry tayo. Diba? Kaya tayo, mga kapatid, may mga kakainan, meron tayong mga panahon, at tayo inaasahan ng Diyos, patuloy natin gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Tayo tamanin. Diba? Wala natin tamanin. There is no more important mission that we have been given than bringing lost men and women to salvation in His name. Diba? Wala nang pinaka-importanting mission sa mundo dito kung hindi yung tayo mag-akay ng kaluluwa. Ang tao, babae man yan, lalaki, anumang klase, buhay niyan, na siya ay ating dadalhin sa Diyos. Di ba kayo nagtatakas ang Panginoong Yesus? Nung siya nagkatawang tao, ano ginawa niya? Nagpakasarap pa siya? Ano ginawa niya? Pinasiyan niya ba yung sarili niya? Ano ginawa niya? Di ba nag-akay ng kaluluwa? Pinagkitang mirakulo ng Diyos. Nagligtas. Nako, kaya nga sabi nga ng Panginoon, mismo nga anak ng Diyos eh. Hindi na pa dito sa mundo ito para magpaksaya lang. Anong will niya? Anong kalooban niya? Para lang ang tao makaunawa ng salita ng Diyos. Para lang ang tao malapit ulit sa Diyos. Para lang ang tao magipagkasundong muli sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, that's our mission. Diba? Pray natin, church natin. This year 2022, patuloy pa rin. Diba? Mag-beat ang puso. What's the heartbeat of the church? Soul winning. Di ba napakasaya kapag meron tayong mga bisita? Magkakaroon ng bisita kung tayo mag-i-invite. Kung tayo ay may gagawin. At yun ang mahalaga. I-focus natin ang ating mga paningin doon sa mga bagay na pwede natin gawin para sa Diyos. At ang pinakamahalaga, mag-win tayo ng maraming kaluluwa para sa Diyos. Diba? Kaya sabi ng Diyos, stay focused. Stay focused. Diba? Huwag tayo masyadong maging busy sa iba. Maging busy tayo sa Diyos. Kaya challenge ko this morning, kapag oras sa Diyos, oras sa Diyos. Kapag para sa Panginoon, para sa Panginoon. Diba? Hindi tayo sa Diyos. Conclusion, let's focus on pleasing God. Our highest goal that should be to honor and please God because of His grace and great love for us. Let's focus on pleasing God. This is our highest goal. Let's focus on what's last. It is easy for us to get swept up in the pressures and burdens of daily life. Minsan napakadali na tayo ay mapatumba o dalhin ng mga problema, pagsubok, kabigatan ng ating buhay, only to find that we have spent most of our time, our energy on temporal things that are not important. Yung mga bagay kasi, mga bagay hindi importante. Masyado tayong nagpapakabis. Masyado tayong ginugugol yung maraming oras natin yun. Focus on what's this. Focus mo yung sarili sa mga bagay na malaking. And focusing on what matters most. So, yung pinakamalaga sa winning. When we win the loss, we are focused on what matters most. Pag tayo nag-aakay ng kaluluwa, pag tayo nag-i-invite sa church, pag tayo mga kapatid, in-encourage natin mga kung natin natin magsimba, ibig sabihin, ginagawa mo ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. At yun, yung mag-akay ng tao para sa Diyos. Kaya sa buhay natin mga kapatid, just keep mo. Patuloy lang tayo. Kaya mag-anupay-pay. Diba? Kaya nasabi kanina, kung tumingin siya yung katabi, right side, left side, kung katumingin, focus mo lang yung paningin. Pag nagsisimba tayo, focus mo lang yung paningin. Huwag ka nangangalabit, huwag ka tumitingin-tingin kahit saan. I-focus mo lang. Focus natin ang ating sarili para tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Amen? Sabunin, pangawakan natin sa Diyos. Tayo lahat ito ngayon. Diyos na please. Stand up. Stand up for Christ. Tumayo tayo para sa Diyos. Ibindig natin ang Panginoon sa buhay natin. This is a challenge for us to stay focused. Sometimes, maraming mga bagay na nadidisalay tayo, nadidisorganize tayo,
Marami tayong nakakaligtaan, marami tayong nakakalimutan. Kaya nga lagi andyan ang salita ng Diyos para tayo ay remind, para tayo ay muling hamunin na ayusin ang ating mga buhay, hamunin para gawin ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano ng Diyos sa oras na ito? Tama pa ba ang isip mo? Tama pa ba ang motibo mo? Tama pa ba ang puso mo? Sabi ng Diyos, why? Meron kong kakailan. Meron kang mga bagay na meron ka. Bakit hindi ko gamitin para sa inyo kapulihan? Ang sabi ng Diyos, yes, lahat tayo may mga karamdaman. Lahat tayo may mga paghihirap. Pero ang sabi ng Panginoon, na nais mo na ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin ang ating pag-asa sa Diyos. Huwag mong ibigay yung pag-asa sa pera. Huwag mong ibigay yung pag-asa sa mga tao. Ibigay mo ang iyong pag-asa sa Diyos sapagkat ang Diyos siya ang ating tagumpay. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kapahingahan. Kaya ang banyayan ng Diyos lumapit sa atin